Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mo bilang launa 4 sa hapon. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa Pungsod, kung bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sa kadalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Sulod siya nung. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Isa naman ka Sabado para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Nakabiyanan yara kita sa apat nga Sabado sang Hunyo. Lihi nga Sabado mga kabiyanan sa bulan sang Hunyo. Petsa 28 na kita. Kag next week Hulyo na. O ilang gidugay, no? Kidasig lang sang panahon. Sure lang sa pila ka bulan, no? Sa first 6 months sang tuig, kamusta ba lang inyong pagpangabuhi? Kamusta ang inyong mga nahimo, na-accomplish? Ano ba lang mga target ninyo sa inyong pangabuhi? Sa mga kauturan naton nga naga-eskwela ti pasulod na ini sa third week na sang klase. Sweet. Sa aton nga pagpangalagad mga kabiyanan ko na notaran, obserbahan sa aton nga mga tagpalamati sa mga nagalantaw sang NBA. Mga kabiyanan, ang National Basketball Association mag-organize ang panel of experts na magtutok sa sining nagataas nga kaso sang torn Achilles tendon injuries sa liga mga kabyanan. Kasunod ini sang 4 ka Achilles tears sa regular season kag 3 sa playoffs. Sunod kay NBA Commissioner Adam Silver, nag-convene na ang liga. Ito istoryahan, no? Ano ba lang dapat nga obrahon? So ipatpato nato, no? Ano ba lang katuyuan sini? So ano kita, no? Kadamo sa mga players na naapektuhan sa sining torn Achilles tendon injuries. Sa nadring star players ang Indiana Pacers, si Tyrese Halliburton, sa Game 7 pa sang ilang match-up kontra Oklahoma City Thunder. Samtang sa NBA draft mga kabyanan, as expected, nakuha sang Dallas Mavericks ang number 1 overall pick sa NBA draft subong nga tuig. Nakuha nilang top college player nga si Cooper Flag. After ngang franchise nag-aog sa NBA draft lottery despite a slim chance of pulling the golden stab. Kasi nakuha gid nila, no, ang 6'10 player, 6'10 ni si Cooper. 18 anyos pa lang ng taon ta kung anong madala ni Cooper sini kiti sa isaya ka season sa Duke. He averaged 19.2 points, 7.5 rebounds, 4.2 assists, 1.4 blocks, 1.4 steals.
So, ano ang ina-expect sa mga fans sa iya? Sabi na, ang mga dismayado sa pag-trade sa Dallas Mavericks kay Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Samtang ang Sacramento gin-retain sa gihapon si Gilas legend Jimmy Alapag bilang player development coach. Si Alex Yala naman ang Pinay tennis sensation. Mga kabyanan, sa maghahampang si Alex Yala, no, sa Wimbledon. Debut na ini, no, debut game niya. Ang iyang first game kontra kay defending champion Barbora Krejcikova sa Czech Republic. Ang official draw for the year's third Grand Slam ang gin-release ang kainasang aga, placing the 20-year-old Filipino opposite the world number 17. Ati ang ina-expect ni David versus Gulayat nga hampang mga kabyanan. Si Krejcikova, 29 anyos, maybe vulnerable. Ati naka-experience siya sa isang thigh injury. Ati nagtulod sa iya nga i-withdraw ang iyang nga mag-withdraw sa Eastbourne Open subong nga semana. An absence ngati nag-cleared sang path for Yala's semi-final opponent Barbara Gracheva. Sa Eastbourne final naman magasambuwa si Alex kag si Maya joint. Samtang sa ibang paginaton nga balita, ginakasubo sang Gilas Pilipinas women's squad ang pagtaliwan ni Ashlyn Abong. Oh, bata pa, 18 years old pa lang siya. Gin-announce ini siya sang Gilas Pilipinas women's basketball team sa isa ka Facebook post. In loving memory of our teammate and friend Ashlyn Abong. Ipuson, mabuot, pagti tigasin sa hardcourt. Laman siya masyado naghambal. Pero ting iyang kurason sa hampang hindi matupungan. 5'11" center na nagampang para sa national team sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup last year. Average siya 5 points, 4.3 rebounds, kag 1 steal per game. Gampang manini siya for National University Lady Bullpups sa UAAP season 87. Ang Bullpups finished as the runner-up sa torneo, averaging double-double of 11.6 points, 10.4 rebounds, kag 1.6 assists per game. Pagulpi lang, no? Pila pa lang edad niya, 18 years old. Bright future pa kung tani. So, nagliga to 25 anyos nga upod man naton sa media, no, sa ibang nga stasyon, nagtaliwan man, bata pa. Unang hindi ka pwede kambal nga bata pa. Ang pati halungan tagid na ato ni kaayong lawas. Way kita kabalo kung saan kita kuhaon, mga kabyan. Trese minutos makalikat sa takna nga alauna sa hapon. Sa nasiling na nato, no, ang NBA nag-organize ang panel of experts para tutukan ining rising cases sang torn Achilles tendon injuries.
Sunod kay Adam Silver nga ang liga na convene na kung mga group of medical personnel nga makabulig determine sang anugid ang rason sang sining mga naagom nga injury sang mga players. 7 this year, 0 last year. Amo ni ang the most kuno sa kay Silver sa isa ka season 4. Sa regular season nakaagom siyang devastating injury amo sa New Orleans Pelicans star point guard DeJounte Murray, si James Wiseman sa Indiana. Na-imagine ko gani kung nakahampang ni si Wiseman. Butan ta wala sabi na wala yan na torn ng Achilles. May match ni sila ni Chet Holmgren siguro, no? Kay si Miles Turner sa nakita naton do ineffective siya sa finals. What if si James Wiseman amo ni ang draft pick nga nakuha sa Golden State Warriors kung di kita magsala 2020. Pero ting ano gidyang significant gidyang hitabo amo ni ang nga nakaapekto gidya sa playoffs. Amo ni ang kay Milwaukee Bucks star Damian Lillard ginsundan ni Jason Tatum sa Boston Celtics kag ni Tyrese Haliburton sa Indiana Pacers sa do or die game 7 sa NBA Finals. Si Lillard tore his Achilles tendon sa Game 4 sa Eastern Conference playoff match-up nila kontra Pacers. Si Tatum naman sa ila semi-finals clash against the New York Knicks. Sa Game 4 mga kabyanan, kagti amo ning uli kay Tyrese Haliburton, mga kabyanan, 9 points in just 7 minutes sa first quarter sa Game 7. Til nga natumba lang siya, no? Na-torn niyang Achilles. Nakita nyo man kung ano ka-emosyonal si Tyrese, no? Sa natabo. Hindi niya bala mabato ng natabo sa iya. Kaya nakita mo bala kung anong naging journey sa Indiana sa playoffs? Deserve, wala question. Deserve sang OKC ang kampyonato. Pero sa nakita naton, sa natabo sa iya, na-miss sang fans ang chance, ang opportunity nga makalantaw, ma-witness nila ang duha ka team nga mag-battle toe-to-toe. Kaya ako nakita ko close tong hampang. Close tong hampang kung nagampang si Tyrese. Di ito mag-amuto kadako ang banse. Naglain ang execution na sang Indiana eh. Sang na balda na injured si Tyrese. Wala na to nakabalik si Tyrese kasi nadaog sang OKC ang game 703-91 courtesy of Oklahoma City Thunder. Tingin pa mangkot si Adam Silver kung ang pag-shorten bala sang number of regular season games makabuhin sa risk sa mga players sa sining torn Achilles injuries. Pero suno kay Silver, it does not matter. Ito may mga data man kay findings ang liga partidira. Kasi kung balikan mo the last 10 years, ang majority sa Achilles injuries nagaluntad before All-Star break. So hindi klaro kung number of games kinman ang rason. May mga nagasiling gani nga subong low-cut ang nasawaan sa mga players. Nagamatter ayan sa mga medical experts nila, no? Base nga pwede nyo kita mapatagan sina kagti para nga ano na to, no? Mapatpat na to diri sa aton nga pagpangalagan. Kaya sa dalayon kada tuig eh. Kada tuig ning ang panganay 82 games for playoffs naman niya. Di ko makalabot hasta sa finals ang imo nga team sobra 100 games kagid eh. Tanta mag-lima lang ha, 5 or 6. Tanta may 5 anom mga ampang mabi no 11 22 104 games para sa isa ka team asa sa makasulod siya sa NBA Finals. So amo na ang ginahimo sa mga players eh. So masarangan bala nila
kung amo ni kadamo ang games. Kaya ling kung nadumduman naton in the past, no, era ni MJ, Michael Jordan, do wala kita gawagin kabati nga may mga amo ni nga mga kabaldahan. Like subong no kadamo na gid eh. So amo na nga gusto gid tulidon sa NBA di ano gid balang rason nati mabuligan, no, mabuligan sila sa mga health professionals paatag sa aton nga mga tagpalamati kay sa aton nga mga fans, no, sa NBA. Ting masakit gid ako mabalda ka sa playoffs. Sabi pa ngunti ko ng imo team dako ang tsansa nga makakuha sang kampeonato, kag nabalda ikaw naglain na dayon ang dalagan sang hinampanganay. Disinwebe minutos makaligat sa takna nga alauna sa hapon so sa tanan ng mga players, no, nga nagkalabalda bangod sa Achilles tendon injury. Bay pa nga mag-ayo ka mo at makabalik ka mo liwat, no, sa hardcourt. Sa ibang panaton nga balita sa NBA draft mga kabiyanan, gina-expect na inisang tanan, no, nga ang top college player from USA nga si Cooper Flagg ang ginpili sa Dallas Mavericks as the number 1 overall pick sa sini nga tuig nga NBA draft. Matapos nga nadaog sang team sa Dallas sa NBA draft lottery, vocal sila, no, nga kwaon ining si Cooper Flagg. Kag sang April 22 si Cooper nag-declare sang iya kaugalingon for NBA draft. In that instance, mas nangin masako ang mga teams subong NBA off-season. Si Cooper mag-join sa isa ka talented nga roster sa Dallas. Mag-umpisa ang liga sa Oktubre. Mag-team up siya with Kyrie Irving, Anthony Davis, Klay Thompson, Daniel Gafford, and the rest sang Dallas Mavericks team. However, ang highly anticipated Flagg-Irving connection ang magahulat anay kiting veterano nga superstar guard nag-recover nagpaayo pa, no, from a torn anterior cruciate ligament sa iyang wala nga tuhod mga kabyanan. Ang 18 anyos nga prospect turned heads sang ginimita siya as part sang practice pool that went up against the USA basketball national team na nagdaog sang gold sa Paris Olympics. Athletic, versatile, kagti two-way player. Amuning saho gid sa mga coaches. Kung two-way player ka, opensa, depensa ang dala mo. I think describe siya gani na dahil LeBron James kay Kevin Durant as one of the brightest college players sa United States. Ang pamangkot dira para sa Dallas Mavericks, ma-sustain nila ang season nga wala sin kabaldahan. Puro na nangadaan may history nga nagkalabalda. Si Klay ACL gid na kag Achilles. Si Anthony Davis ya do matyago blado gamay-gamay mo lang ang tandog kay Anthony Davis ya balda dayon, no, di ba? Pila lang ni ka games ang inampang niya sa nagligan nga season. Muna nga hindi niya guarantee dayon nga pagsulod ni Cooper champion or pila pa na iya katuig. Hindi kita magsiling pagsulod mo champion ka dayon. Hindi ka mo mag-expect sa mga fans dira sa Dallas. Unless kung ang talent niya pareho kay Kobe. Gali si Kobe pila man katuig nag-adjust eh, no? 1996 na sulod si Kobe Bryant. Ano siya nga tuig nag-champion? 2000. Sa time nga naghalalin na itong mga players, mga ali-ali nga players ng Los Angeles Lakers. After 4 years pa siya. LeBron James, kuhaan niyo lang base ang inatry ko bala lantawon ang mga star players. Pila sila katuig antes sila nag-champion.
Michael Jordan, si LeBron nanay, no? LeBron nagsulod siya 2003. Nakuha niyang unang kampyonato sa Liga 2012. It took him 9 years. Si Michael Jordan nagsulod sa Liga 1984. When niya nakuha ang una niyang kampyonato, 1991 against Los Angeles Lakers, led by Magic Johnson. Hindi pa kita mga star players nga, si Tim Duncan, ang isa sa mga masiling naton, maswerte ng star player, no? Kaya nga, 1998 siya nagsulod. 1998 siya nagsulod. Year after, nag-champion siya against New York Knicks. Ang kontrato nila ay Latrell Sprewell, Alan Houston. Rollins ang una, basta underdog, grabe gito sa unang New York man. Kasi siyempre pila ka tuig man nga handom sa New York na mag-champion sa time ito. Si Steph Curry, kung di kita magsala, nagsulod siya 2009 sa Liga. After 6 years, kag nakakuha siya sa kampyonato. Sa pagit kay example, si Shai Gilgeous-Alexander, mga kabyanan. Sinilangid ko gani nakahibalo sini nga si Shai Gilgeous-Alexander, mga kabyanan, ka-draft draftmate ini sila ni upod ni sila sa draft ni Luka Doncic. Mas taas niya si Luka, third pick. Siya ika-11th pick niya. Hindi kita magsala, si Shai Gilgeous. 11th overall sa Charlotte Hornets before being traded to Los Angeles Clippers. So 2018, after 2018, nagsaylo siya sa Los Angeles Clippers. After sa Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder. So 7 years man ang ginulat ni Shai para nga mag-champion. Isa pa gid nga gina-explain ko ini sa inyo, no. Kay nga basi ba lang mag-expect ka mo, no, kay Cooper Flag. Grabing hype kay Cooper Flag eh. Diba? Pero basi ba lang mag-expect ka mo, ma-champion ni tayo ng Dallas. Hindi gid ka mo pwede sinaka-expect right away. Amo na ganina siling ko sa inyo, ang isa sa pinakabuinas kidya, si Tim Duncan. 1 year after champion na yun. Pero Jason Tatum, Jaylen Brown, si Jason Tatum nagsulod 2016, si Jason Tatum, nadumduman ko itong pagbunggo. Ito bala kay LeBron bala sa first year niya, sulod siya dayon sa conference finals. Walang kiti, pader man tong game kontra nila. Siyempre, LeBron James ang 2017 siya na-draft, 2016. 2017. When siya nag-champion last year, 2024, 7 years. So, amo na, tinuig ang ginahulat sa isa ka star player para nga mag-champion. Buinas ka na gidya kung pagsulod mo yung ma-champion ka na yun. Kag hindi mo na pwede nga saligan lang siya kaya nga bata pa na. Damo pa na sang i-learn dira sa liga. Pretty formidable ang lineup nila, no? Kung lang tawon mo lang. Formidable. Pretty formidable, less the injuries. Araya sigurado. Putahan tabi si Anthony Davis. Makahampang lang siya 82 games. Why balda? Siguro lanigin buyan sa Lakers. Pero hindi, ang nakita nato, no, para sa akin win-win ang trade for Lakers kag Dallas Mavericks. Ang Dallas gusto nila mag-champion na yun. Ang Los Angeles Lakers naman, gusto nila after mag-retire si LeBron James, nagapangita sila sa bag-o nga face sa Los Angeles Lakers. Kaya amuni ang nakita nila kay Luka Doncic. Although masakit para kay Luka, pero harapan siya sa ginakabig best team sa liga. Best team sa
sa championship experience, sa kultura nila dira na permi nagadaog. Pag tinuig na gid ang market man isang Lakers, big market na daan. So muna ang pila sa mga updates no sa NBA. Idugang nato no, isa man sa yung nga balita for Sacramento, in-retain nila si Gilas legend Jimmy Alapag bilang player development coach. Sa official statement, publish ng Sacramento, si Alapag na lista as one of the player development coaches sa idalom ni head Paul Jesperson. Ang pag-depart sa ila past chief tactician si Mike Brown, nag-umpisa sa isa ka panibagong era sa campaign sa Sacramento Kings. At isa karon si Doug Christina, legend ba ni sa Sacramento Kings ang una. Ang ila sining match up sa una sa Sacramento kag Dallas. Unforgettable gid they Tejas Stojakovic, Mike Bibby. Completing the Sacramento coaching staff for 2025-2026 NBA season, Mike Woodson, Bobby Jackson. Si Bobby Jackson, player man siya sang Sacramento Kings. Ang una si Mike Miller, Leandro Barbosa, Depeche Mystery, Darius Adams, Shandon Goldman, kag Seth Ingo. Nag-umpisa ang career ni Alapag sa Sacramento 4 years ago. Nag-hire siya sa franchise to become the assistant coach sa NBA Summer League. It's a great start para sa Anay Philippine Basketball Association kag Gilas Men's National Basketball Team star. Tapos kabulig siya no sa Sacramento para makuha ang championship sa Summer League. Si Alapag nagtrabaho under sa supervision ni Jackson, current assistant coach ng Sacramento Kings. Muna gani no, kabay pa tani nga sa dalayon nga pag-coach ni Jimmy Alapag sa Sacramento, mangin palaagyan ini para sa mga Pinoy players na makasulod sa NBA. Pure-blooded Pinoy. 30 minutos magaligid sa takna nga alauna sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Sports Zone. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tuwawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paaduhos, balikat ulo, di tapuetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito.
Napapansin niyo ba ang mga nagsusulputang kwento online na may kasamang kahinahinalang link? Sa pagdami ng online budol, pati ang scam maya't maya'y nagpaparamdam. Huwag magpadala sa mga manloloko. Magbasang mabuti at maging mapanuri. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Jessica, maliwanag pa! You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at... Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bumbilya. Ugaling din tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang sweet naman, Mr. Powers. Single ka ba? Ma! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ang sweet ay pang-manghang, ang sweet boy ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga pagmamamuri. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng ating baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magpigil at gumalang, kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh.
Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya, pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin na kapakanan, plano ang kinabukasan. Ako din ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nanguhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang pagka-agresibo o kaimulon ang nagdulot sa imo nga magpanglugayawan. Wala sa payan sang imulinghod nga panghuna-una. Gintudluan ka nga ihimutig ang imong ngalan kag edad. Gindala sa isa ka malayo nga lugar. Ginpilit ka magsupak sang layi, ginhimuslan ka ginmaltratar. Ikaw, isa biktima sang human trafficking. Hindi magkaadlo. Magtawag gilayon sa 242-0792 upon mag-report sa pinakamalapit nga istasyon sang pulisiya. Ang pagsupak sa human trafficking law upon RA 9208 may silot nga bugos kabuhi nga pagkabilanggo kag multa tubtub 5 ka milyon. Ini isa ka pahinumdum sang Office of the President, PIA, Visayan Forum Foundation Incorporated, UNICEF, NBP, kag ini nga istasyon. Tayo ay tao lang. Pag may hindi alam, magsaliksik, magbasa at humingi ng gabay mula sa mga mas maalam. Pak na pak ang magagandang aral. Hindi sa lahat ng oras ay sa social media at internet natin makukuha ang sagot. Gawin habit ang magsiyasat at matuto mula sa mga eksperto. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pababa ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Agapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro.
O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 43 minutos, mga kalikat sa takna nga alauna sa hapon. Padayon ka mga nagapamati idri sa Japon sa programa Sport Zone. Sa dugang panaton nga balita mga kabyanan ng World Youth Basketball Championship, hiwaton mga kabyanan sa Bacolod City kag probinsya sa Negros Occidental sa Disyembre. Kapin 75 ka foreign kag local teams ang ina-expect na mag-compete sa World Youth Championship. Sunod kay Nathaniel Frederick Salanga, founder sang Singapore-based World Youth Championship. Nati 45 ka international teams kay 30 local teams ang mag-participate sa event ang WYC sa ka-annual sports tournament. Ngayong launch niya sa Singapore, 2 ka tuig ang makaligad. Ginaheld during the country's National Day, walin Agosto 8 to 10. This year, Singapore mag-features ang 70 teams salin sa Japan, Korea, Indonesia, Thailand, Taiwan kag Singapore. Ang Bacolod Tournament nakaschedule sa Disyembre 13 to 16. Marking the WYC's Philippine debut mga kabyanan. Si Salanga, no? Ang WYC nagatuyo nga ipunon ang lulupod ang mga youth basketball teams around the world sa isa ka friendly pero competitive nga environment na naga-promote ang sportsmanship, cultural exchange kag grassroots development. Napasay siya ang pag-host sa tournament sa Bacolod, mag-uplift sa provincial youth and promote regional sports tourism. Pagtidugang pa, sunod kay Salanga, ang young athletes maka-gain sang international exposure by facing ining mga top teams across Asia. Ati makabulig improve sang ila skills kag maka-build sang confidence. Ang event maka-serbi man nga platform for scouts and coaches para mag-identify sa mga talents. Ito ang WYC fosters friendships and cultural understanding among young players alin sa different backgrounds. 46 minutos magaligid sa takna nga alauna sa hapon. Sa ibang paginaton nga balita mga kabyanan, napatas na sang San Miguel Beermen ang ilang serye kontra Barangay Ginebra sa ilang semis match-up. Game 2 mga kabyanan kagapon 183. Samtang sa serye naman isang Talk and Text tropang 5G mga kabyanan kag sang Rain or Shine Elasto Painters nagdaog mga kabyanan ang Talk and Text overtime mga kabyanan 111-103. Kasadya sa kampang nila kay naglabot pa sa overtime. Crucial gito ang foul na nakumit ni Gian Mamuyak na nagresulta sa 3 ka free throw ni Calvin Oftana sa ulihi nga sinigundos sang hampang 99-96. 3 ka free throw ang ginhatag. Kaya na-foul siya sa 3-point area pero
sa upon review sang PBA, nagagwa nga it made a mistake in awarding Calvin Oftana some 3 free throws instead of 4 free throws. Kay klaro no sa video nga wala nakatapak si Calvin sa linya. Eh kung ano tani ito no, kung 4 free throws to, daog dako ang chances ang TNT nga madaog na kung tani ang ngampang nga wala na sang overtime. Pero grabe ang grabe ang composure sang Top Intex nga pila na ka players nila ang balda. Roger Pugoy, Ray Nambatak, Jason Castro. Okay, ginbo gid ni Calvin Oftana ang puntos subong nga game 2. 39 big points for Calvin. As TNT frustrates rain or shine sa ila overtime match. Congratulations sa mga nagdalaog kag ang next game, game 3 sa Domingo. Balantayan nina first game ang Top Intex kag Rain or Shine, Last of Painters kag ang masunod nga pang Barangay Nebra San Miguel kontra San Miguel Beerman. minutos makaligan sa takna nga alauna sa hapon. Inatamyaw naton sang maayong hapon ang mga nag-upod sa aton subong hapon sa Facebook. Kag ang mga nag-upod sa aton sa radio 585 kHz. Iban pagit yung mga balita patpato naton sa masunod edisyon sa programa Sport Zone. Pinapasalamatan naton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Alan Defante sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko.